Sa Marcos chapter 4, simula verse 35 hanggang 41 po. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang makatuwid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinahampas ng malalaking halon. At ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang hunan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinuway ang hangin tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati ang hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Ito po ang titignan natin ngayong umaga at ito po ang pag-aaralan natin. Una, ang kapangyarihan ni Jesus. Pangalawa, ang pag-ibig ni Jesus. Magbantay po tayo sa sinasabi ng text kung bakit ang tao ay takot sa maraming bagay. Una, ang kapangyarihan ni Jesus. At least po 4 sa kasama sa bangka ng Panginoong Yesus ay mga professional na mangingisda. Kabisado nila ang tubigan na ito dahil dito sila nangingisda. Kaya hindi kalabisan na sabihin na sobra at kakaiba ang lakas ng bagyo na to. Dahil ang eksperto sa tubig na ito ay dumating sa conclusion na mamamatay sila. Ginising nila si Jesus na natutulog sa hulihan ng bangka. Si Jesus ay tumayo at iniutos sa hangin tigil at sinabi sa nagngangalit na alon, tumahimik ka. Narinig ng hangin at tubig ang lumalang sa kanila at sila ay sumunod. Bakit tayo natatakot? Bakit tayo natatakot? Bakit sila natakot? Dahil hindi nila kayang kontrolin ang bagyo, pati ang kanilang protection sa tubig, sa makatuwid, ay ang bangka ay pinanggagalingan ng panganib. Halos mapuno na ito ng tubig. Bakit tayo natatakot sa nakamamatay na sakit? Dahil wala ito sa ating kontrol. Pagkatapos patigilin ni Jesus ang bagyo, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba wala pa rin kayong pananampalataya? Or pwede po nating isalin ito katulad ng sinabi ni Lucas, nasaan ang inyong pananampalataya? Ang pangyayari pong ito, ibig sabihin, may pananampalataya sila. Kaya lang, doon sa panahon na kailangan na pairalin nila, ang pananampalatayang ito, hindi nila ginawa. Masyado silang nag-focus sa lakas ng bagyo at ang pananampalataya nila ay nalunod.
Nakalimutan nilang mag-focus sa may control ng bagyo na kasama nila sa bangka. Tama lang na alamin natin ang mga bagay-bagay na nangyayari dito sa mundo, ang mga kaguluhan, ang mga kahirapan ng buhay. Ngunit kung ang dito, ang higit na focus natin na parang obsesyon na, malamang po na mapaparalyze tayo sa takot. Mag-focus po tayo sa Panginoong Yesus na nakapangyayari sa lahat ng bagay at may control sa lahat ng bagay. Pangalawa, gusto ko pong makita natin ang pag-ibig ni Yesus. Ang mga alagad dito nakasama ng Panginoong Yesus sa bangka, kaya uulitin ko na naman po ang tanong na bakit sila natakot. Ang isa pa pong dahilan ay masisilip natin sa kanilang paratang kay Yesus. Ang sabi nila, "Guro, wala ba sa'yo na mapahamak kami?" Hindi ang power ni Jesus ang kini-question nila. Ang kini-question po nila ay ang pag-ibig ni Jesus. Sabi nila, "Baliwala ba sa'yo na mapahamak kami? Wala ka bang pakialam sa amin? Baliwala ba kami sa'yo?" Ang pinakamasakit daw na pwedeng gawin ng isang mananampalataya sa kanyang Ama na nasa langit ay maniwala siya na hindi siya mahal ng Diyos. At ito po ang paratang ng mga alagad na hindi sila mahal ni Jesus. Kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo at maraming bumabagabag sa loob mo at natatakot ka, posible po ang pag-aalinlangan mo ay hindi man sa pag-ibig ni Jesus, kundi sa kanyang pag-ibig sa iyo. Kung ikaw naman ay hindi pa sumasampalataya kay Hesukristo, hindi mo pa talaga siya pinagtitiwalaan bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, sana patuloy kang makinig at i-consider ang mga sumusunod na ito. May malaking hawig ang ating text sa aklat po ng Jonas. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo chapter 12, verse 39 hanggang 41 po, bago ko po ito babasain, ganito po ang konteksto nito. Ang mga eskriba ay humihingi ng karagdagang himala kay Jesus upang patunayan niya na siya nga ang Kristo. Tapos sa verse 39, sumagot si Jesus, "Lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dambualang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi rin nasa libingan. Sa araw ng paghukom, tatayo ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa laing ito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit igit pa kay Jonas ang naririto." Ang sabi po ng Panginoong Yesus, igit pa kay Jonas ang naririto. Si Jonas ay propeta ng Diyos. Si Jesus ang propeta ng Diyos. Si Jonas at Jesus ay parehong lulan ng sasakyang pandagat. Pareho silang natutulog nang may dumating na malakas na bagyo. Pareho silang ginising na natatakot dahil sa bagyo. Ngunit andito po ang malaking kaibahan. Si Jonas nasa gitna ng malakas na bagyo dahil sa pagsuway niya sa kalooban ng Diyos. Si Jesus naman po dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Itinapon si Jonas sa nagngangalit na dagat, ngunit ang Diyos ay nagpadala ng iganting isda, ninulok si Jonas at ito ang naging proteksyon niya sa dagat.
At ilang buwan lang po pagkatapos ng pangyayaring ito sa ating text, itatapon ng Diyos si Jesus sa pinakateribling bagyo at ito ang krus ng Kalbaryo. Pababayaan niyang malunod hanggang mamatay dun sa krus si Jesus. Sa buong panahon na nakapako siya sa krus, walang tigil na sumasalpok sa kanya na parang alon ang puot ng Diyos dahil sa kasalanan na inako niya sa mananampalataya. Tinikman niya roon ang impyerno ng bawat mananampalataya dahil ang bayad sa kasalanan ay kamatayan ng walang hanggan sa impyerno. Habang siya ay nasa krus, ang buong pwersa ng mga demonyo ay gumagawa upang siya ay bumaba sa krus at bitiwan niya tayo. Kinukutya siya, inahamak siya ng mga tao. Ang sabi nila, kung ikaw ang Kristo, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka riyan at kami ay maniniwala sa iyo. Ngunit, kung siya ay bumaba, walang kaligtasan dahil walang pagbabayad ng kasalanan na nangyari. Siya ay nanatili sa krus, hindi niya tayo binitiwan. Kung hindi niya tayo binitiwan dun sa krus, sa palagay mo ba, bibitawan niya tayo ngayon? Ganito po ang argumento ni Apostol Pablo sa Roma 8, simula verse 35 po. Pakinggan niyo po. Verse 35, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Pansinin niyo po yung salitang nagmamahal, magpapatuloy ito at hindi titigil kailanman sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga hangel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinman nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Nang maunawaan po ng mga alagad na ang kamatayan ng Panginoong Yesus ay para sa kanilang kaligtasan, na-realize din nila na hindi sila baliwala sa Kanya, na hindi siya walang pakialam, na sila ay pinakamamahal, kaya't umayo sila at ipinangaral ang kaligtasan ng makasalanan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo at ang kanyang krus. Pinagtangkaan sila ng may kapangyarihan ng mga Hudyo at Hentil na tumigil sa pangangaral tungkol kay Kristo, ngunit sila ay nagpatuloy. Sila ay ikinulong, inusig, sinaktan, ngunit hindi nila binago ang mensahe nila upang ma-preserve ang kadalisayan nito para sa mga susunod na henerasyon na kinabibilangan natin. Bakit napakatapang ng mga alagad na ito? Nang patigilin ni Jesus ang hangin at tubig, ang sabi sa verse 41 ng ating text, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito?
pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Ngunit nang makita nila ang pag-ibig ni Jesus para sa kanila, naunawaan nila na ang power ni Jesus ay hindi dapat katakutan dahil ito ay kampi sa kanila. Kung maligtasan mo man ang mga sakit na nakakamatay at ang mga pagsubok sa iyong buhay, ngunit maligtasan mo man yan, tiyak na hindi mo pa rin maliligtasan ang kamatayan dahil 100% ang kamatayan. Pagdating ng araw na ito, maliban na kay Kristo ka, itatapon ka sa gitna ng pinakateribling bagyo at doon ka na lang habang panahon. Kung masakit ang mamatayan ng mahal sa buhay, parang kagat lang ng langgam ito kumpara sa impyerno. Ang tanging proteksyon mo ay si Kristo. Dahil ang sabi sa Aklat ng Gawa 4, talata 12, sa silong ng langit walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos para sa kanyang kaligtasan, maliban po sa pangalan ni Jesucristo. Sana po, ikaw na nakikinig ngayon, ma-realize mo na hindi nagtatapos ang buhay dito at bumaling ka kay Jesus sa tunay na pananampalataya at malugod kanyang tatanggapin. Ang mananampalataya po ay hindi exempted sa mga bagyo ng buhay. Ngunit, tandaan po natin ito, sa bawat bagyo ng buhay, kasama mo si Jesus sa loob ng bangka. Sa pamamagitan ng Holy Spirit na nananahan sa iyo. Ano man ang mangyari, itatawid kanya sa kabilang ibayo. Ang alalahanin po natin ang ating mga kamag-anak at mahal sa buhay at kakilala na wala pa kay Kristo. Idalangin po natin na gamitin ng Diyos ang mga kasalukuyang bagyo at pagsubok na to upang makilala nila ang Panginoong Yesus. Maging handa po tayo na maging instrumento ng Diyos upang lumaganap ang Ebanghelyo para sa magandang balita ng kaligtasan. Sa bawat bagyo at pagsubok na kinakaharap natin, mag-focus po tayo sa Diyos ng bagyo. Kaya niyang utusan ang hangin, ang unos, ang mga sakit. Ang mga ito ay walang choice kung di sumunod sa Kanya. Mag-focus po tayo sa Panginoong Yesus at ikwento po natin siya at ang Kanyang krus para sa Kanyang kalwalhatian. Tayo po'y manalangin. Ama namin nasa langit, Panginoon, tulungan mo po kaming mga anak mo na maging ilaw at asin kami sa sanlibutan ito. At tulungan mo po kami na makapag-response ng tama sa mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay, na magbibigay po ito sa iyo ng kalwalhatian. At sa mga nandito po na wala pa sa aming Panginoong Yesus, gamitin niyo po ang iyong salita upang sila man po ay bumaling sa tunay na pananampalataya sa aming Panginoong Yesus. At sa amin pong pananambahan ngayong umaga, sa tulong po ng iyong banal na Espiritu, tulungan niyo po kami na ang bawat ipinagkatiwala niyo po sa amin, magawa po namin ito na nakakaayon sa iyong mga kalooban at magbibigay po ito ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Sa amin pong pagbabasa ng iyong mga salita, sa amin pong pag-awit, sa amin pong pag-worship,
sa amin pong Sunday School at maging sa amin pong pananalangin. Tulungan niyo po kami at ang maging sentro lamang po nito ay ang aming Panginoong Yesus at kung ano po ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At ipinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, ang gawain mong ito ngayong umaga at sa pamamagitan po ng iyong biyaya at gabay sa amin, magbibigay po ito ng papuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen.